Maraming salamat, brother al-akh Sheikh Harun. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa aking mga kapatid na nakikinig sa oras na ito. Sa aking mga tagapakinig, mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat. Siguro umuulan sa panahon ngayon. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, napakaganda po ang ating tatalakayin sa oras nito dahil napakahalaga po sa atin, bawat isa sa atin, ang maituwid natin ang ating pananampalataya. Dahil pag nagkamali, umali ang ating pananampalataya, ganon din, parang walang silbi ang ating pamumuhay sa mundong ito. Dahil tayo po ay naniniwala, bawat tao, mga Muslim o mga Katoliko, sila po ay naniniwala na ang ating buhay dito sa mundong ito ay pangsamantala lamang. Wala pong tao na mananatili habang buhay dito sa mundo. So, pagkatapos po natin mawala sa mundong ito, ay tayo po ay naniniwala na may kabilang buhay. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating pag-uusapan o tatalakayin sa oras na ito ay yung tinatawag na 5 haligi ng Islam at yung 6 na haligi ng pananampalataya ng Islam. So saan po yan nanggaling? At bakit po napakahalaga sa bawat Muslim na paniwalaan nila yung 6 na haligi ng pananampalataya? Isa po doon yung pananampalataya sa kabilang buhay, yung tinatawag na Yawmul Akhirah. Yung 5 haligi ng pananampalataya, 6 na haligi ng iman, ay yan po ang doktrina ng mga Muslim, dahil iyan po ang doktrina ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Saan galing yung opinion na yan? Kay Propeta ba? O saan galing? So masasagot po natin, dyan po nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipinarating kay Propeta Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Dahil po ang ating batayan po ay yung banal na Quran at yung mga sunnah ni Propeta Muhammad. Dahil ang Propeta Muhammad po ay hindi po siya nagsasalita na galing sa kanyang sariling opinion, kundi galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po ang ating mahal na propeta ay hindi po siya nagkakamali, hindi po siya maaring magkamali tungkol sa relihiyong Islam, dahil may anghel na dumarating, pumupunta sa kanya at nagbibigay sa kanya ng kaalaman mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Napakalinaw po yung salita ng Allah. Sinabi niya tungkol kay Propeta Muhammad, hindi po siya nagsasalita mula sa kanyang sariling opinion o mula sa kanyang sariling pagnanasa, kundi mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na binibigay sa kanya yung mga salita mula sa Allah sa pamamagitan ni propeta na pamamagitan ni Anghel Gabriel. Kaya yung relihiyon ng Islam po ay hindi itinatag ni Propeta Muhammad, kundi ang
sila po ay mga sugo ng Allah, mga propeta ng Allah, isinugo po sila ng Allah subhanahu wa ta'ala upang malaman ng sangkatauhan kung sino ang karapat-dapat nilang sambahin. Upang malaman ng sangkatauhan po, mga kapatid, kung ano ang ipinag-uutos ng Panginoon na Allah sa kanila. Dahil hindi po natin malalaman kung ano ang ipinag-uutos ng ating Panginoon na Allah, kung sino ang dapat natin sambahin, kundi sa pamamagitan ng mga propeta na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi po pwedeng maging tao ang Diyos. Hindi po pwede bumaba ang ating Panginoon na Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo na siya po mismo ay magsasabi sa kanyang mga alipin. Hindi po yan pwedeng mangyari dahil ang Diyos, ang Allah, ay hindi pwede magiging tao. Yan po ang pananampalataya ng mga Muslim. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kailangan po natin malaman kung sino ang dapat natin sambahin, kung sino ang dapat natin ialay sa Kanya ang ating mga ibadah. Bawal po sa atin yung mga pagtatambal sa mga Diyos-Diyusan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, dahil napakamaling pananampalataya po yan. Kung sino man ang lumikha sa iyo, kung sino man ang nagbigay sa iyo ng buhay, siya po ang karapat-dapat mo sambahin at doon ka po luluhod buong kaluluwa, buong katawan. Yan po mga kapatid, kaya yung pananampalataya sa kabilang buhay, pananampalataya sa mga anghel, pananampalataya sa mga propeta, ay isa po yan sa 6 na haligi ng pananampalataya mga kapatid. So back to you.